paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hanggang sa school, kakaiba ang naging kilos ni M. Napilitan ang kanyang teacher na ipaiwan ang mahiwagang kahon na lagi niyang dala. Sa pag-uwi ni M, nagpatuloy ang kakaiba niyang kilos. Samantala, sa classroom ng gabing yun, nakarinig ng kakaibang ingay si Teacher Shari mula sa mahiwagang kahon nang ito'y kanyang lapitan. Bigla itong bumukas at lumabas ang napakaraming gamo-gamo. Dito natin idugtong ang maaari pang maganap sa ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon. Sa isa na namang gabi ng lagi. Ana! Nasaan na siya? Nakita ko tumakbo palabas ng kwarto. Pero nung sundan ko dito sa labas, bigla siya nawala. Bumalik ka sa loob. Tawagan mo ang iyong mama. Sabi mo nangyari. Sabi mo,
Magabang siya sa bahay niya. Baka doon tutuloy si M. Hindi mo ba susundan si M? Susundan, anak. Pero ilalabas ko ang kotse. Baka malayo na siya rito eh. Kailangan makita ko siya agad. Em! Nasaan ka? Em, anak! Em! Ah, may nakandusay malapit sa poste ng ilaw. Diyos ko, si Em na yata. Em! Si Em nga. Anak, ano nangyari sa'yo? May mga kalmot ka sa katawan. Papa, ipapalit niya ako. Ha? Pero ayoko. Ayokong iwan kayo. Sinong papalit? Kanino? Ano ba sinasabi mo, Em? Halika, anak. Kumapit ka sa akin. Uuwi na tayo. Gagamutin ko ang mga sugat mo sa mukha at braso. Nasa akin siya, Papa. Si Dibak. Hindi siya aalis. Hindi siya aalis hanggat hindi kami nagkakapalit. Hindi kita maintindihan, anak. Papa, natatakot ako. Yakap na kita, anak. Walang pwedeng malakit sa'yo. Narito na si Papa. Narito na ako, anak. Akin siya! Em, may ibang boses na lumabas sa'yo. Akin siya! Lumutang ang anak ko. Sino ka? Sino kang demonyo ka? Papa! Ibaba mo ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Akin lang siya! Siyang ipapalit ko! Hindi mo na siya makukuha sa akin! Hindi. Hindi ito totoo. Em! Em! Tulungan mo ako! Si Dibak! Dibak! Ibaba mo si Em! Huwag mo siya sasaktan. Gagawin ko ang gusto mo. Sino ka mang nariyan sa katawan ng anak ko, huwag mo lamang siyang sasaktan! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano ba nangyayari sa'yo, Chef? Bumalik ka na naman ba sa paglalasing? Yan ang dahilan kaya tayo naghiwalay. Ngayon naman, si Em ang sinasaktan mo. Hindi ko siya sinaktan, Kyra. Kung ganon, saan galing ang kanyang pasa at galos? Hindi ko alam. Tumakbo siya palabas nitong bahay. Sinundan ko. Hinanap ko siya. Natagpuan ko siya nakahandusay sa kalye. At nalapitan ko. Nakita ko na mga galos at pasa na yan. Hindi akong gumawa niyan. Hana, magsabi ka ng totoo. Ano talaga nangyari? Hindi ko po alam, Mama. Anong hindi alam? Magkakasama kayo dito sa bahay? Hindi niyo alam kung ano nangyari kay Em? Bago siya lumabas ng bahay, narinig ko na nagagalit siya. Sabi niya, ayoko, hindi kita susundin. Mama, nagagalit siya. Akala ko nga si Papa yung kausap niya eh. May sumampal sa kanya bago siya tumakbo palabas ng bahay. Sinampal mo si Em? Hindi ko siya sinampal. Hindi ko siya sinaktan sa anumang paraan. Kung ganon, ano bang sinasabi ni Hana? Hindi ko nakita kung sino sumampal kay Em. Akala ko nga rin si Papa. Pero Mama, hindi ko nakita talaga. Iuwi ko na si Em. Hana, sasama ka rin. Pero Mama... Ipagagamot ko ang kapatid mo. Kailangan siyang gamutin. Mahinang-mahina siya. Kyra, makinig ka sa akin. Sinasapian si Em. May kung anong maligno nasa katauhan niya. Tigilan mga kotser sa mga imbento mong kwento. Isilusumpa ko. Hindi mo na muling makikita ang mga anak natin. Hihingi ako ng court order para hindi ka na makalapit sa kanila. Huwag mo itong gawin sa akin, Kyra.
Hindi mo naman alam ang nangyayari sa bata. Hindi ko siya sinaktan. May nangyayaring kababalaghan sa anak natin. Kailangan natin siyang tulungan. Tayong dalawa. Hindi, Chef. Nasisiraan ka na ng bait. Kailangan ilayo ko sa'yo ang mga anak natin. Hana, mag-impake ka na. Aalis tayo ngayon din. Ilalayo ko na kayo rito ni M. Dito ang classroom ni Miss Shari. Pero, bakit nakabukas ang pinto? Dapat nakalak pa ito dahil mamaya pa ang klase nila. Baka nakalimutan niyang ilak. Si Teacher Shari, nakahandusay. Lapitan natin. Jay, ito ba ang kahon? Oo, Shapir. Pero, nakabukas. Titignan ko ang loob. Tulungan mo si Teacher Shari. Oo. Mahina ang kanyang pulso. Ha? Tatawag ako ng ambulansya. Jeff! Jeff! Si Jay ito! Ang principal sa school ni na M at Hana. Jay, sorry. Hindi ito ang tamang oras. Amoy anak siya. Jeff, yung kahon ni M, pinaiwan namin sa school para makakonsentrate sa pag-aaral si M. Pero naabutan namin si Teacher Shari. Walang malay. Marami siyang sugat sa katawan. Sugat? Narito ba si M? Nasa panganib ang anak mo. Paano yun nalaman? Iyan nga dahilan kaya ako naglalasing. Kagabi, ipinakita sa akin ang sumasapi sa kanyang taglay ng kapangyarihan. Nakiusap akong ibaba niya si M at gagawin ko ang gusto niya. Ha? Ipinahanap niya sa akin ang kahon, pero hindi masabi ni M kung nasaan ito. Mahinang mahina siya. Kinuha siya ng asawa ko at nagbanta ito na ilalayo sa akin ng dalawa kong anak. Ayaw niyang maniwalang may sumasapi kay M. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Jeff, kailangan mong puntahan si M. Nasa ospital ngayon si Teacher Shari. Hindi pa namin siya makausap. Pero si M, kailangan mailigtas mo. Kapag hindi napaalis ang sumasapi sa kanya, papatayin siya nito. Bakit si M? Anong gusto mong sumasapi sa kanya? Nasa akin ang kahon. Nasa kutsi ko. Nung buksan ko ito, nalaman ko kung ano ang kailangan nung sumapi kay M. Ano? May salamin sa loob ng kahon. Doon nakabilanggo ang nilalang. Nung bumukas ang kahon at hinawakan ni M ang lahat ng laman nito, nakalabas ang bilanggo sa salamin. Ngunit pansamantala lamang ang mga yon hanggat hindi niya maipalit ang buhay ni M upang maikulong sa salamin. Babalik at babalik siya sa salamin upang manatiling bilanggo ng habang panahon. Anong pwede kong gawin? Paano ko tutulungan ang anak ko? Ayaw na akong palapitin ni Kyra sa kanila. Iniisip niyang ako ang nanakit kay M. Ayaw niyang maniwalang may sapi ang bunso namin. Hana, ang papa ito. Hana. Papa, anong ginagawa mo rito? Magagalit si Mama. Kailangan kong puntahan si M.
Tulungan mo ko makapasok sa bahay. Magagalit si Mama. Ana, may sabi ang kapatid mo. Kapag hindi yun napaalis, mamamatay si M. Kailangan gawin ko ang isang ritual na itinuro sa akin. Tulog na tulog si M. Pero ang bili ni Shapir, kailangan gawin ko ngayong gabi ang pagbabasa ng Bible verse. Ito na ang makapagpapaalis na sumasabi kay M. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog katahanan, ikaw ang aking Diyos. Nagtagumpay kaya si Jeff na mapaalis ang sumasapi kay M. Ano ang mangyayari sa mag-ama matapos ang ginawa ni Jeff? Samahan niyo kaming muli bukas ng gabi. Durugtungan natin ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon. Sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong teknikal: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon: Lionel Benjamin. Gabi ng Lagim.